Noong ako'y 18 taong gulang, iniuwi ni ate, pangalan ng panganay na kapatid, at ni Dico, pangalan ng pangalawang kapatid, ang isang ulilang bata na 7 taong gulang. Dahil sa batang iyon, sinampal ako ni ate na parang kidlat. Si Dico naman ay nagalit na todo at sumigaw na umalis na ako at huwag nang babalik pa. Wala akong imik, binitbit ang aking mga gamit at umalis. Akala pa rin nila nagtatampo lang ako't maglalayas ng ilang araw. Bihira silang maging malapit sa isa't isa, pero dinala nila ang batang iyon sa ibang bansa, sa Norway, upang makita ang Aurora Borealis, ang lugar na pinapangarap kong mapuntahan. Pagkalipas ng maraming araw, pagka-uwi nila, bigla nilang nalaman na sumali ako sa isang saradong proyekto ng pananaliksik sa medisina na tatagal ng 10 taon at hindi ako makakauwi. Nang gabing iyon, nawalan sila ng pag-asa. Ang araw na nag-book ako ng one-way ticket ay sakto pang Gwintyu, Lunar Lantern Festival. Hinatid ako ng aking guro sa labas ng Research Institute at marahang nagpaalala, sa 7 araw aalis na si Junior, kung may ayaw kang iwan, tandaan mong magpaalam sa kanila ng maayos. Sa Maynila, sumasapit na ang tagsibol pero malamig pa rin. Tumayo ako sa gilid ng daan ng matagal. Sa huli, kinuha ko pa rin ang aking telepono upang tawagan si Dico. Tutal, magkapatid na kami ng mahigit 20 taon. Kahit gaano pa kasama ang sitwasyon, dapat pa rin kaming kumain ng huling pagkain ng magkasama. Pero patuloy na ibinababa ng kabilang linya ang tawag hanggang sa tuluyan ng hindi sumagot. Wala akong nagawa kundi ang tumawag kay Ate Alma. Sa pagkakataong ito, pagkatapos ng mahabang paghihintay, sa wakas ay pinindot niya ang sagot na parang nagbibigay ng pabor. Dahil natatakot akong mawalan sila ng pasensya, hindi ko na malayang bumilis ang pagsasalita ko. Ngayon ay Gwintyu. Uwi ako sa bahay para maghapunan, pwede ba? Iniisip kung ano ang maidudulot ng tulong ay humingi ng bakasyon para umuwi at kumain. Nagdagdag ako ng maingat, magluluto ako ng biko, sticky rice cake, sa kusina, gagawa ako ng sesame filling. Gustong kumain ni Junior ng gusto ni Junior na ampunin ni ate at ni Dico sa aming pagsagot sa kabilang linya ang lamig at kawalan ng pasensya. Junior, salamat sa iyo at hindi pa nailalabas. Anong mukha ang mayroon ka upang hilingin na ipagdiwang ang Gwintyu, Lunar Lantern Festival? Nagpanggap akong hindi naiintindihan ang puot sa mga salitang iyon, kaya ako ay luto at dadalhin sa ospital na sama-samang kakain. Hindi ko pa kailanman kinailangang ibaba ang aking sarili ng ganito, dahil sa pagdating ni Junior, Alma at Dico'y nagtalo ng ilang taon ng pinakamatindi. Sa mga sandali ay hindi kailanman pumayag na yumuko, ngunit sa pagkakataong ito ay maaaring nag-iisip tungkol sa isang pagkawala ng mga araw nang hindi nakikita ang kabilang dulo, ay hindi tumugon ng napakatagal na tumunog ang malambing na boses ng Junior na sinira ang katahimikan, Kuya Biko same feeling you magaling. Agad akong tumugon ng masigla, tapos gagawa ako at pupunta doon. Natakot akong tatanggihan ang tawag sa kabilang dulo, kaya nagmadali akong bitawan ang pagbagsak ng hangin ang telepono, kaya masakit ang aking mga mata. Bumisita ako para bumili ng mga sangkap sa daan pa uwi, at nagmadaling tapusin ang pagluluto at paglalagay sa isang kahon upang dalhin sa ospital sa kwartong iyon. Sa ospital, isang maliit lamang ang mesa ng kainan, napakalaki na 3 tao lamang ang makaupo. Upang magtipon si Alma ay tumingala, upang tignan ako nang hindi naghihintay na siya ay magsalita ako mismo ang kumuha ng isang maliit na mangkok at kusang loob na naupo sa sulok ng bintana hanggang sa sahig sa aking mata ay isang silip na tila medyo natigilan siya, ngunit isang maikling iba't ibang sandali lamang pagkatapos ay patuloy siyang abala sa pag-iskopa ng biko, pagbibigay ng kutsara kay Junior. Kumuha si Dico ng isang unan sa likod ni Junior. Ang bata ay mahilig kumain ng matamis na mabilis. Isinaksak ang ilang mga biko sa sesame filling at kumain ng mabilis kaya ito ay nasamid. Hindi ko mapigilang sulyapan at pagkatapos ay makitang si Dico ay agad na pinat ang kanyang likod at mabilis na tumayo si Alma at ibinuhos ito ng isang tasa ng maligamam na tubig sa kanilang bibig kaya nagpanggap na sisihin ng marahan. Dahan-dahan lang kumain ka na hindi makikipagtalo kanino pa sa iyo. Ang pamilyar na eksena ay kakaiba. Noon nakaupo ka sa posisyon ko sa Junior. Sandali akong natigilan nang hindi naging napapanahon nang makilala ni Alma ang aking pagtingin sa pagtingala noong unang sandali ng lambing. Ang pag-aalala sa susunod na sandali ng ang aking mga mata ay agad na maging tunay na malamig na medyo nakakasakit ako, kaya't nagmadali akong yumuko ng tahimik ng mabilis.
At ang biko sa bibig, ang pagpuno ng biko ay nasamid sa lalamunan na hindi napigilan ang atake at malamig na sabi ni Alma, kailangan ko bang ibuhos ka ng isang tasa ng tubig? Ang puso ko ay biglang nanghihigpit at sinusubukang pigilan ang ubo sa aking tainga ay mabilis na nagbabalik sa masayang eksena. Na si Junior ay napakasaya na si Dithi ay nagsabi sa nakaraang linggo na ang klasiko ay nag-aral ng aralin tungkol sa Aurora Borealis. Naririnig na ang taglamig sa Norway ay makikita. Maghintay sa paglaki ko, gusto ko ring puntahan so ang ulo. Maghintay ng mahaba sa paggawa ng kung ano ang taon ng anak na ito ay nagdudulot din si Diko ay bahagyang tumawa. Kapag ang panganay na kapatid ay libre para sa iyo na sumama sa akin, maaaring dahil sa mainit ang tsaa sa aking kamay ay bahagyang nanginginig na halos ibinuhos ang tsaa sa lupa. Sinabi nila. Magkakasama na puno na ang lahat ng sasakyang panghimpapawid ay umiyak sa tuwa na nagmadaling lumusong sa puso ni Alma at ni Diko. Pagkaraan ng ilang sandali na parang bigla kong naalala na ako ay nasa gilid pa rin na nakahilig na nagtanong, Di, Kuya, sasama ka ba? Alam kong maglalakbay ako dahil dapat kong sabihin kay Alma at kay Diko ang isang tunog na magpapadali. Hindi na, ilang araw na lang at lalayo na ako sa mga guro. Muling pinutol ni Alma ang aking mga salita sa isang kakulangan ng pasensya sa iyong pagsasalita. Sinasabi sa amin na ang araw ng pagbabalik ay maaaring malayo sa aking bibig sa huli, dapat ko pa ring lunukin ang aking sarili. Hindi kailangan kong sabihin sa iyo na biglang may naalala si Alma na tumingin sa akin nang walang malasakit na gusto ni Xiaoze na lumabas bukas dahil nasaktan siya ang mga bata. Dahil hindi maginhawa ang aking kapatid na maglilinis ng kwarto para sa isang panauhin na hindi siya naghihintay matapos kong sabihin ang isang maliit na kwarto para sa isang panauhin na hindi niya ako hinayaang tapusin. Alam kong naririnig ng aking pangalawang kapatid ng matagal na nakatingin siya sa akin sa ilalim ng kanyang mga mata na hindi ko paniniwalaan sa anumang sinabi ko kapag ang mga bata ay kailangang mag-alaga sa iyo. Kung hindi ka nangangalaga sa iyo habang si Junior mula sa simula ang naghihintay sa pagtindi ay nagtatayo pa rin ng isang upuan at iniiwan ito, si Alma at Diko ay gumugol din sa akin at nagmadali ang lahat ng pag-uusap niya. Pinahiga ni Alma ang bata sa muling kama, kumuha ng libro ng kwento at umupo sa kama habang nagbabasa para sa kanya. Tulad ng hindi mabilang na beses sa nakalipas na ilang taon, muli akong naging kalagim-lagim kaya kinuha ko ang bag sa upuan ng may ilang pagpigil sa aking lalamunan. Aalis na ako. Walang sumagot sa katahimikan na pinunasan ni Alma ang mesa na marahang nagbabasa ng kwento. Nang lumabas ako sa pintuan ng ospital, ay tumungo sa tabi niya sa libro sa pagkakataong iyon, kaya hindi nakikita ang malinaw na mukha ng ekspresyon nang lumabas ako sa pintuan ng ospital. Naririnig ko lamang ang kanyang boses. Nagsasabi na si Snow White ay itinataboy mula sa bahay. Bigla kong naalala ang maraming taon na ang nakalipas, ang biglang nakasalubong ng mga magulang sa pagkamatay sa dagat ng apoy. Niyakap ako ni Alma sa aking mga mata pula tulad ng gayong malambing na boses na nanginginig na nagpayo ako, kapwa nakapirmi si ate, kaya mayroon akong kapatid dito. Magpakailanman ay walang maluloko ng bahay na hindi ko alam kung bakit biglang napakasakit kong nagbalik sa paaralan ngayong gabi sa laboratorio upang abalahin ang natitirang eksperimento. 7 na lamang ang natitirang mga araw sa 7 araw na ito sa Maynila. Maging ang pag-aaral o ang pamumuhay ay dapat natapos na. Gumugol ng halos gabi-gabi sa susunod na umaga. Ako ay natutulog sa loob ng ilang sandali bago umuwi sa silid-tulugan na hindi tapos para sa Junior na ililipat ng katulong ko sa paglilinis at pagtulong sa aking paglilinaw ng iyong mga gamit sa silid-tulugan ng amo sa silid-tulugan kung kanino man iyon. Ako ang nag-ayos ng sakbat para sa pagsasanay at damit. Sinubukang sabihin na ayos lang, hindi ako gumugol ng ilang araw. Sa likod ng isang biglaang boses na nagpapahiwatig, saan ka pupunta? Umikot ako at nakita si Alma na hindi nakatayo sa likod ko mula noong naglalarawan ng babaeng malamig na pagbaba ng mga mata. Alam ng kamay ay itinuro. Tumayo si Diko sa pintuan ng silid-tulugan at nakatingin din sa akin nang malamig sa kanyang mukha. Pagkatapos ng isang sandali nakasunod si Junior at lumayo, palagi na nagmamasid sa aking mga gamit. Sa lahat ng inaasahan sa iyong pagsasanay, hindi maitago na panandalian ang gusto. Sabihin ko ang totoo at naalala ko sa aking puso ang aking mukha, hindi ang aking kapwa na ang hindi niya napapagod sa kaunting pananalita, upang ang kanyang kagalakan sa katotohanan ay makakapagpanggap ng sinasabi ng pabaya na binabago lamang ang
Isang bagay ay dapat sabihin na ang naglilinis ng silid-tulugan, mas malamig, sinabi hindi ang ibinababa sa Junior na ibinaba ang isang palapag ilang araw na ang nakalilipas na naisip mo ako ay madaling upang ang iyong tahanan ay hindi gumawa ng angkop na magkasama kung ano ang sinabi ko tungkol sa pagpunta sa paaralan, kaya hindi sinusubukan ko talagang galitin na lalo siyang nakakaawa sa isang bagong kadalian, upang magdagdag pa ng kung ano ang nagustuhan ng mga bata ang Junior sinabi ng. Hindi naghintay na ang silid mo ay hindi ko hahayaang tumira ang alam mong tiyak na pagkatapos. Nagpa siya na pagkatapos ay hindi na bumalik. Sinabi kaagad nang hindi maiwasang humisi sa pagkilala na hindi nasisiyahan nito ang kanyang madaling pagtatanggol sa paglilinis ay ilagay ito sa anumang tao na pagkatapos ng maraming taon ay napatahimik kayong lahat na magiging tahimik kung hindi. Paninyo ginawa ng 3 araw pagkatapos ay nakabalik sa ganoong mukha na nagpa siya akong kunin ang isang payong nang walang pagsisisi sa katotohanan na iyon at gumawa ng ulan na napakalaki sa loob ng. Napakaraming sandali, napakalaking pagsisikap ko na ibaba sa loob ang pasukan sa pagkatapos sa ilalim ng sa wakas walang alam kung sa sahod na ang naganap pagkatapos ay wala akong nakita kay Alma na may katatawang sinabi pagkatapos ng sino ay. Nananakit sa kanya na nagsabi sa naganap sa akin si Junior sa sinubukan ko pa rin sa ngayon na ang isa ay si Alma at sinabi nila ng napakabilis sinabi pagkatapos noon si Lin Fan kasunod kung ano ang dapat kong gawin maglagay ng tsaa para kay Junior na. Natumba ang kalangitan na malapit na sa kung saan ko ginawa ang isang hakbang pasulong maging si Alma ay natakot. Napuno ang mukha na nasaksihan ang aking mga salita si Alma baka hindi nakita dahil kung hindi alam ano na lang. Gusto kong sabihin pagdating ng iba pang sa kung ano sa loob ng maraming taon at sabihin ko ang paglilinis sa labas sa kasong nangyari sa loob ng aking napakadaling pagdating kung paano tumungo ng husto ang hindi na rin dapat na pagtitimpisa. Pagkatapos doon kapag ako ay nagkasala sa aking mga kaibigan sa loob ko ay magbabayad ayos lang sa akin. Sinabi kong magbabayad pa ng isa pang tunay ng nakaraang bago pa mangyari sa ganoong gabi ngayon ko nakita sina Alma at ikaw sa kanila matapos na. Nang 12 taong gulang di. Habang nakikita ang Aurora Borealis sa GE, ipinangako ni Ate Alma na dadalhin niya ako doon tuwing Pasko. Si Dico Elena naman ay nakapag-book ng mga tiket ng eroplano para sa aming 3 kinabukasan mismo. Bago pa man mangyari ang trahedya, sina Mama at Papa ay nagre-research ng isang gamot sa puso na malapit ng matagumpay at inihahanda itong ilabas sa merkado sa murang halaga. Dahil sa pagtagas ng impormasyon, nagdulot ito ng kapahamakan sa kanila. Isang nagangalit na suspect ang sinadyang sinunog ang research room. Noong araw na iyon, ika-negatibo 12 buwan sa kalendaryo ng mga insik, gustong tapusin ni na Mama at Papa ang bagong murang gamot bago ang bisperas ng bagong taon para sa mga pasyenteng maisakit sa puso. Kaya naman nagpuyat sila sa research room. Nang ako kasama sina Ate Alma at Dico Elena na dumating sa lugar, nakita na lamang namin ang 2 nasunog na bangkay. Iyon ang huling alaala ko sa aking mga magulang. Hanggang ngayon, hirap pa rin akong alalahanin kung ano ang itsura nila. Nasunog din sa apoy ang isang estudyanteng mahigit 20 taong gulang ni Mama at Papa. Isa siyang babaeng hindi pinalad na namatayan ng asawa nang wala pang 1 taong gulang ang kanilang anak. Sa nasunog niyang bangkay, mahigpit pa ring hawak ng kanyang kamay ang isang long life ring na may pangalan ng kanyang anak. Gumugol sina Ate Alma at Dico Elena ng 6 na taon upang hanapin ang batang iyon sa isang orphanage. Sa buhay, may mga pagkakataon talagang nagkakatugma. Si Junior, na 7 taong gulang, ay dinala sa Pamilya Santos pagkalipas ng 6 na buwan. Isang gabi, ako at ang mga kaibigan ko sa kolehiyo ay kumain sa isang kainan sa kalye nang bigla kong nakasalubong ang head ng orphanage. Pagkatapos niyang uminom, umiyak siya ng labis at umamin na si Junior ay namatay na talaga dahil sa sakit sa puso sa orphanage noong 3 taong gulang pa lamang siya. Ang Junior na dinala sa bahay namin ay isa pang ulilang bata na may liver failure na walang pambayad sa pagpapagamot. Naawa sa kanya ang head kaya pinayagan niyang palitan ang patay ng si Junior upang makapagpagamot siya sa aking mga kapatid. Pagdating ko sa bahay, naabutan kong muling sinira ni Junior ang mga gamit ko. Ito ay isang litrato ng aming buong pamilya noong buhay pa sina Mama at Papa. Nahulog sa lupa ang litrato at nagkabasag-basag ang salamin, tulad ng hindi mabilang na mga pagkakataon noong nakaraan. Si Junior ay nakaupo sa lupa, pinupulot ang mga piraso ng salamin, at iniangat ang kanyang kamay na nasugatan at nagdurugo at nagpapalambing kay Ate Alma.
Galit akong tumakbo at hinila siya, nawala ng kontrol at sumigaw ng hindi nag-iisip, umalis ka na. Sa unang pagkakataon, sumimangot sa akin si Ate Alma. Si Dico Elena, na karaniwan ay mahinahon at tahimik, ay nagpakita rin ng pagkadismaya. Aren, kahit gaano ka kasama, dapat alam mo kung kailan hihinto. Inilabas ko ang lahat ng narinig ko mula sa head ng orphanage. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Junior. Naisip ko na gumaling na rin ang sakit niya. Hindi dapat patuloy na ang isang impostor ang kumuha sa bahay namin at sa aking mga kapatid. Hindi siya dapat patuloy na sumira sa mga gamit ko. Pero ang sumagot sa akin ay ang galit na sigaw ni Ate Alma. Aren, hindi mo ba kayang tanggapin si Junior? Siya lang ang anak at ang tanging alalahanin ng pinakamahalagang estudyante ni na mama at papa noong nabubuhay pa sila. Hindi ba sumasakit ang konsensya mo kapag sinasabi mo ang mga salitang iyon? Pagkatapos noon, habang ipinagdiriwang nila ang paggaling ni Junior 1 buwan na ang nakalipas, inulit ni Junior ang kanyang dating mga gawi at sinira ang research cup na natanggap ko kamakailan. Hinabol ko siya sa tuktok ng hagdan. Nawalan ako ng kontrol at sinampal siya. Sinadya niyang mahulog sa hagdan. Gusto ko siyang pigilan pero hinila niya ako at nahulog kaming pareho. Nasugatan ako sa braso. Sinubukan kong bumangon ng hindi pa nakakapagsalita. Sinampal ako ni Ate Alma sa unang pagkakataon. Si Dico Elena, na palaging mahinahon at tahimik, ay nagalit din at sumigaw, Aren, kung hindi ka kayang tumira dito, umalis ka na. Dinala nila si Junior sa ospital at iniwan akong sugatan. Ang pangako na dadalhin ako para makita ang Aurora Borealis ay naging 10 taon na. Ngayon, dadalhin na nila si Junior doon. Umalis ako sa aking iniisip. Nagmamaneho sa tabi ko si Sofia at iniabot sa akin ang isang tissue. Natigilan ako at pagkatapos ay napagtanto kong basa na ang mga mata ko. Sa sandaling pumayag akong sumali sa saradong research sa loob ng 10 taon, akala ko nalampasan ko na iyon. Ngayon ko napagtanto na hindi ko pa rin mapigilang umiyak kapag inaalala ko ang nakaraan. Ayos lang. Ayos lang, paniniguro ni Sofia. Kailangan lang ng mga tao ng mas maraming oras para makalimot at magpatawad. Bumalik ako sa campus at lumipat sa dormitoryo upang patuloy na abalahin ang pagtatapos ng aking thesis. Kinabukasan, habang ako at si Sofia ay nagpunta sa library, nakasalubong namin sina Ate Alma at Dico Elena. Kasama nila si Junior. Siguro, bigla siyang nagkaroon ng pakiramdam na pumunta sa library ng universidad para makakita ng mga bagong bagay. Si Ate Alma ay isang guidance instructor sa Research Institute. Sa edad na 30, isa na siyang associate professor, kaya walang kakaiba sa pagpunta niya sa library. Nagpanggap akong hindi ko sila nakikita at naghanap ng upuan. Binuksan ko ang aking laptop para ipagpatuloy ang aking thesis, pero hinila ni Junior ang kanyang mga kapatid para umupo sa isang lugar na hindi kalayuan sa akin. Paminsan-minsan, maririnig ko ang malambing na pagtawa at pananalita ni Junior. Si Ate Alma ay medyo nag-aatubili na pigilan siya ng maraming beses, pero patuloy pa rin siya sa pagsasalita. Mahinahong pinaalalahanan siya ni Dico Elena na dapat siyang maging mas magalang. Bigla kong naalala ang sinasabi sa akin noon ni Dico Elena, dapat mas magalang ka sa susunod. Sa sandaling ito, natapos na ang thesis ko sa aking kamay. Pindutin ko na lamang ang save. Nakaramdam ako ng medyo nahihirapan sa paghinga, kaya tumayo ako para uminom ng tubig para makapagpahinga. Pagbalik ko, hawak na ni Junior ang laptop ko. Sina Ate Alma at Dico Elena ay tumayo para kumuha ng mga libro sa estante. Mag-isa si Junior na hawak ang laptop ko at gumagalaw ang mouse ng may kasanayan. Napakakaba ko at tumakbo para bawiin ang laptop sa kanya. Agad siyang nagpakita ng labis, nahulog sa lupa, tumama ang kanyang ulo sa gilid ng upuan at sumigaw ng umiiyak. Ang mga estudyanteng nagbabasa sa library ay lumingon upang tumingin sa akin. Ang kanilang mga tingin ay para akong sinusunog. Agad kong binuksan ang recycle bin sa laptop ko para bawiin ang thesis ko. Pagkabukas ko nito, wala na ang lahat ng teksto at chart na ginugol ko ng halos kalahating taon para tapusin. Isang smiley face na lamang ang natira. Buhay na buhay ang smiley face at pinagtatawanan ako. Umiikot ang ulo ko. Si Ate Alma ay tumakbo agad nang hindi nagtatanong. Kinumpronta niya ako, Aren, bakit mo itinulak si Junior?
Binuhat ni Dico Elena si Junior na may galit sa kanyang mukha. Palaki ng palaki ang kumpulan ng mga tao. Si Sofia, na kumukuha ng mga libro sa istante, ay tumakbo agad pagkarinig niya ng ingay. Tiningnan niya ang screen ng aking laptop at pagkatapos ay ang mukha ko. Mabilis niyang naunawaan ang nangyayari. Nabura ang iyong thesis, sabi niya. Ang galit sa mukha ni Ate Alma ay bahagyang tumigas. Humakbang siya at tiningnan ang laptop ko. Pagkatapos ng mahabang panahon, nag-aatubili siyang nagsabi, Junior, siya. Hindi ko na siya pinatapos sa pagsasalita. Mahinahon akong lumingon upang tumingin kay Sofia. Tara na, sabi ko. Nakakapagtaka, dapat akong sobrang galit. Dapat kong ipakita ang nawala ng kontrol sa mga pagkakataon noon, pagsigaw at pagmumura kay Junior, kahit na sinaktan pa siya. At pagkatapos ay dahil sa pabor at pagpapahintulot ni Ate Alma at Dico Elena, para kay Junior ay nawalan ng kontrol at nakipag-away sa kanila, pero sa sandaling ito gusto ko na lamang umalis. Nakipagtalo ako sa kanila sa loob ng 4 na taon. Ang resulta ay palaging pareho, kaya ayaw ko nang makipagtalo pa. Tutal, ilang araw na lamang ang natitira bago ako umalis. Kinuha ko ang laptop ko at umalis sa library. Sa likod ko, narinig kong hinahabol ako ni Ate Alma. Narinig ko ang kanyang boses na malamig pa rin tulad ng dati, pero tila nagtataglay ng pagkabahala. Ako na ang bahala sa thesis na ito. Bibigyan kita ng dagdag na 1 linggo, sabi niya. Pinutol ko siya, hindi na po kailangan. Wala na akong 1 linggo. Lumakad ako papunta sa dulo ng hallway. Hindi ko alam kung ano ang biglang nangyari kay Ate Alma, na ayaw magsalita sa akin sa nakalipas na maraming taon. Bigla niya akong hinabol at hinawakan ang aking braso. Aren, bakit ka ganito kamakailan? Ang kanyang boses ay nagtataglay ng pagkabahala, pero hindi ako lumingon. Binawi ko na lamang ang aking kamay mula sa kanya. Habang papasok sa elevator, hinarangan ni Dico Elena ang pinto ng elevator. Tiningnan niya ang laptop sa aking kamay. Medyo nahihiya ang kanyang boses. Dalhin mo sa akin ang laptop mo. Kapag may oras ako sa ilang araw, hahanap ako ng paraan para bawiin ito para sa iyo. Si Dico Elena ay nag-aral ng computer science. Ngayon, nagbukas na siya ng isang tech company. Parang may tumusok sa akin. Sa nakalipas na maraming taon, simula nang dumating si Junior, si Ate Alma ang mas madalas na nakikipagtalo o nagagalit sa akin. Si Dico Elena, na tahimik at mahinahon, ay hindi talaga nakipag-away sa akin. Nagpanggap akong tanga at hindi sumagot. Tiningnan ko siya hanggang sa muli siyang nagsalita. Tutal, bata pa rin si Junior. Kung may ginawa man siyang mali, hindi naman niya sinasadya. Kaya pala natatakot siyang magdamdam ako kay Junior at itulak siya pababa ng hagdan? Patuloy kong iniisip na sa wakas ay panigan niya ako. Ngumisi ako. Nakaramdam ako ng medyo katawa-tawa. Iniunat ko ang aking kamay para pindutin ang pindutan para isara ang pinto ng elevator. Ang puso ko, na palaging hindi sumusuko, ay unti-unting humupa at naging isang lawa na hindi tinatablan ng tubig. Tila hindi na rin ako nakakaramdam ng kalungkutan. Sa sandaling magsara ang elevator, mahina kong sinabi, ayos lang. Hindi na po kailangan. Nagmamadaling iniunat ni Dico Elena ang kanyang kamay, marahil ay gusto pa rin niyang pigilan ang nagsasarang pinto, pero sa huli ay hindi niya ito nagawa. Sa huling tingin ko, tila nakita ko ang pagkabahala at pagkalito na nakikita sa mga mata ni Dico Elena. Ang imahe ay lumipas at nawala habang nagsasara ang elevator. Maaaring guni-guni ko lamang iyon. Kinabukasan, tapos ko na ang lahat sa paaralan at siniyasat muli ang aking mga gamit. Sa tanghalian, inimbitahan ko ang ilang kaibigan sa silid na kumain bilang pamamaalam. Habang papaalis sa restaurant, bigla akong tinawagan ni Dico Elena. Sinagot ko ang tawag, pero tumahimik siya sa loob ng mahabang panahon. Akala ko nagkamali siya ng pagpindot, kaya gusto ko nang ibaba ang tawag, pero sa huli ay nagsalita siya. Kailan ka uwi? Natigilan ako at hindi ko maiwasang maghinala kung tatawagan niya ba si Junior o hindi, pero sumagot pa rin ako. Abby. Pagka-uwi ko sa amin ng gabing iyon, sa 3 araw ko sa syudad ng Mactan, agad akong isinugod sa isang classified research institute. Sa tanghali, inaya kami ni Director Chua ng Research Institute para kumain. Pagkalipas ng 3 round ng toast, medyo nakainom na ang lahat.
Sa huli, ang mga nakapaligid sa mesa ay namumula na ang mga mata. Sinabi sa amin ni Direktor Chua na tumawag ng huling beses sa aming pamilya at taimtim na sinabi, kung natatakot kayo o hindi ninyo kaya, maaari pa rin kayong umatras. May ilang nagsimulang kumuha ng telepono at magdial. Maririnig paminsan-minsan ang mga hikbi. Tahimik akong nakaupo ng mahabang panahon, sa wakas ay kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang WeChat. Lumitaw ang isang pulang tuldok sa Moments. Binuksan ko ito at nakita kong nag-update ng bagong status si Ate Alma. Dinala nila si Junior sa Norway. Sa litrato, bumukas ang kalangitan at ang maraming guhit ng makulay na ilaw ay nagniningning na parang isang higanting paleta ang bumagsak. Ang aurora ay nagliliwanag sa lupaing nababalutan ng snow sa gabi na parang araw. Si Junior ay nakasuot ng makapal na down jacket at isang asul na scarf na nakabalot sa buong ulo niya. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na puting parang na nalalatagan ng snow, lumingon at mumiti na nakakunot ang kanyang mga mata at kilay. Ang asul na scarf na iyon ay pinaghirapan ni Dico Elena na ilaan para sa akin noong ako ay taong gulang pa lamang. Nang maglaon, dumating si Junior sa syudad ng Mactan at sinabing hindi niya gusto ang lamig dito. Kaya sinabi sa akin ni Dico Elena na ibigay ang scarf na iyon kay Junior, sinabi na bibigyan niya ako ng bago sa susunod na pagkakataon. Ngunit ngayon 4 na taon na ang nakalipas at hindi pa rin niya binabanggit na bibigyan niya ako ng panibagong scarf. Putol ni Direktor Chua ang aking iniisip. Aren, tumawag ka. Hindi mo alam kung kailan ka magkakaroon ng pagkakataong tumawag, sabi niya. Mahigpit kong hinawakan ang aking telepono. Ang mga buko ko ay naging maputla. Pagkatapos ng mahabang panahon, nagdial pa rin ako ng numero. Muli, maririnig ko ang masiglang boses ni Junior. Kuya, ano pong kailangan mo? Tanong ko ng paos, nasaan ang mga ate mo? Si Junior, may boses na nagliliyab na sinabi mong sina ate. Sinabi nila sa aking sagutin ang telepono, sinasabi na wala silang oras para sumagot. Ano ang kailangan mo, sasabihin ko na lamang sa kanila. Maririnig ko ang sigaw ni Ate Alma mula sa kabilang linya, ibababa mo na ang telepono. Ang boses ni Junior ay nagtataglay ng gawa-gawang pagiging inosente, ngunit dahil bata pa siya ay hindi niya maitatago ang pamimintas at kasiyahan. Kuya, ano po ba talaga ang kailangan ninyo? Maaari kong sabihin sa kanila. Unti-unting kumakalma ang puso ko. Sa huli, naramdaman kong wala na akong ikinababahala. Sumagot ako, wala. Iniunat ko ang aking kamay at ibinaba ang tawag. Pagkatapos naming magtawagan, nagsimula na kaming pumasok sa Research Institute. Parang ganap na pinaghihiwalay ng isang pintuan ang panlabas na mundo. Inalis ko ang SIM card ng telepono ko, ibinaluktot ito, at itinapon sa basurahan. Lumakad ako sa pintuan na hindi lumilingon. 1 linggo pa lamang sa Norway nang imungkahi ni Ate Alma na bumalik na kami sa Pilipinas. Malapit na ang Pasko at hinikayat niya si Junior na maglaro sa pagtatapos ng bisperas ng bagong taon bago bumalik. Sinabi niya na may mga aktibidad sa pagtanggap ng bagong taon sa araw na iyon. Sa reflex, gusto sanang tanggihan ni Ate Alma, bagaman nagsimula na ang bakasyon sa paaralan at wala na siyang dapat gawin ngayong taon. Ngunit sa ilang kadahilanan palagi niyang nararamdaman na parang may kulang sa paglalakbay na ito sa ibang bansa. Nanatili lamang kami ng 8 araw ngunit tila napakatagal na. Iniisip niya kung ano ang maaaring maging dahilan para bumalik sa amin, pero hindi niya iniisip na si Dico Elena sa tabi niya ay mahinahong nagsalita, kung masaya siya, maaari nating dalawin ang mga ate. May trabaho pa kasi ako eh. Hindi ako makakapagpaliban. Si Junior, na naglalaro ng masaya, ay hindi nasisiyahan na tumutol nang marinig niya ito. Malinaw na kamakailan lamang sinabi sa akin ni Ate Alma na ang pagtatapos ng bisperas ng bagong taon at Pasko ay wala sa kumpanya, ngunit hindi na nagsalita si Dico Elena. Tila medyo kinakabahan at tumingin sa bintana. Pagkatapos ng mahabang panahon, bigla siyang nagsalita, tila sadyang binago ang paksa. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo na hindi mo dapat tawaging Lin Bichen, dapat mong tawaging kuya.
May mapanghamak na dila si Junior na ibinaba ang mga laruan na binili ko at nakababa sa sahig na tumakbo. Si Ate Alma na tumititig na nasa silid ay biglang lumuha sa isipan Lin Bichen na naalala ni Lin Bichen noong bata pa Lin Bichen na anong hitsura ni Lin Bichen noong bata pa na nagsisikap isipin na nakakita ako na hindi ko pa nakita na nakakarinig. Lang Lin Bichen kung anong hitsura noong bata pa iyak na tumakbo sa nakakatawang Junior Lin Bichen, hindi makatanda Lin Bichen sa paglipas. Nang mas nagkakaroon ng tahimik wala ang ating kausapin nais magmukhang malayo dito Lin Bichen sa madalas na sumisira ang ginagawa niya ng mga bagay kinikilabutan ng mukha na mas nakaka-relax, mas marahas na tumatahimik sinasabi nito na padadagan at sinabing nawalan ng boses ay may malamig si Dico Elena, tumawag ng putol ngayon na nang umuwi siya naninirahan sila at nagtatrabaho pa si Junior nais umuwi kasama niya sabihin mo. Hindi na nagsalita pa si Dico Elena. Tahimik siyang nagsimulang ayusin ang mga gamit niya. Pagkalapag sa syudad ng Mactan, hapon na ng sumunod na araw. Sa daan pa uwi, hindi ko alam kung bakit patuloy na kumikibot ang mga mata ni Ate Alma. Pagdating namin sa bahay, hindi ko nakita si Junior kahit saan. Inabot niya ang kanyang coat. Nagkunwari siyang nagtanong, hindi pa ba umuuwi si Lin Bichen? Umiling ang katulong. Hindi pa po umuuwi si Sir sa mga nakaraang araw. Sumimangot si Ate Alma. Mahigit 1 linggo na. Bukas na ang ika-23 araw ng buwan. Bakit hindi pa siya nakakauwi? Matagal nang nagtatrabaho ang katulong sa pamilyang Lim. Palihim siyang naaawa sa akin sa kanyang puso. Ang kanyang boses ay hindi maiwasang maging medyo malayo. Hindi ko po alam. Balak pa sanang tanungin ni Ate Alma, pero nakitang nainip na si Junior. Palihim siyang umirap, niyakap ang kanyang braso at naglambing. Bababa ka na lang. Alamin mo ang bagong istorya ko. Babasahan mo ako mamayang gabi. Biglang nakaramdam ng sama ng loob si Ate Alma. Naalala niya na nang nasa Norway pa si Junior, pinangalanan niya ako ng may pangungutya. Ngayon, wala siyang pakialam kung ilang araw na akong hindi umuuwi. Laging tawag ng tawag si Junior sa iyo. Gaano katotoo ang iyong mga tawag? Bumalik ang katulong sa kusina at bumulong, basta't hindi nagmamalasakit ang mga ate, bakit kailangan pa niyang tanungin? Ang pangungusap ay parang isang hindi nakikitang tinik na biglang tumusok sa puso ni Ate Alma. Hindi nasisiyahan na bumulong si Junior, matanda na siya, kaya hindi siya mawawala. Isang galit na hindi ko alam kung saan nanggaling ang sumiklab. Binawi ko ang kamay ko na nakayakap sa akin at malamig na umakyat sa itaas. Sa likod, hinila ni Junior ang kanyang boses. Ate, mali ba ang sinabi ko? Hindi mo na ba ako babasahan pa? Hindi lumingon si Ate Alma. Malamig na sinabi na lamang, nasa ika-6 na baitang ka na at hindi ka pa marunong magbasa. Narinig ko ang hindi nagustuhang iyak ni Junior. Kung nakaraan, siguradong babalikan siya ni Ate Alma at aaliwin, anuman ang hilingin sa kanya. Palagi niyang iniisip na ang pagtrato ng mabuti kay Junior ay nangangahulugang hindi niya binibigo ang kanyang mga magulang at ang pinakamahalagang mag-aaral na iginagalang ng kanyang mga magulang, ngunit 4 na taon na ang nakalipas. Sa loob ng 4 na taon, itinuring niya si Junior sa lahat ng paraan, pinakialaman sa lahat ng paraan, at ginawa ang lahat ng kanyang makakaya upang igalang ang mag-aaral na namatay kasama ng kanyang mga magulang sa apoy. Ngunit paano ang tungkol kay Lin Bichen, ang kanyang tunay na kapatid? Umakyat si Ate Alma sa itaas at tumayo sa harap ng silid ni Lin Bichen. Itinulak niya ang pinto. Sa loob, walang laman. Pumasok siya at tumingin sa paligid. Napagtanto niya na labis na akong kumuha ng maraming gamit. Isang pakiramdam ng hindi mapakali ang biglang tumago sa kanyang puso. Tulad ng hindi nakikitang mga vines na pumulupot sa kanyang liig, na nagdudulot sa kanya na makaramdam ng medyo nahihirapan sa paghinga. Naupo siya sa sopa at binuksan ang kanyang telepono. Binaliktad niya ito ng paulit-ulit. Wala akong anumang hindi nasagot na tawag o text. Wala ring anumang update sa Moments. Wala. Bakit hindi pa ako umuuwi? Patuloy niyang nilibot ang kanyang contact. Ngunit sa huli ay hindi niya napigilang tawagan ang guidance instructor ko. Kaagad namang sinagot ng guro. Ang matatag na boses ng middle-aged professor ay narinig. Nag-ikot si Ate Alma ng mahabang panahon bago nahihiyang sumagot, Lin Bichen, hindi ka ba nagdulot ng anumang problema sa iyo sa nakalipas na 2 araw?
Sa kabilang linya, huminto ang boses ni Guru Chua. Bichen, paano ka nagdulot sa akin ng problema? Hindi naintindihan ni Ate Alma kung bakit biglang nagsimulang kumibot ang kanyang taiyang. Hindi ka ba nagpunta para magtrabaho sa iyo? Hindi pa ba siya nakakabalik? Sa kabilang linya, tumahimik siya ng mahabang panahon at pagkatapos ay bumaba ang kanyang boses, na nagtataglay ng kalungkutan na hindi maitago. Miss Lin, anong biro ito? Talagang sinundo ko si Xiaolin, pero paano siya nakabalik sa akin? Ang telepono sa kamay ni Ate Alma ay biglang nahulog sa lupa. Ipinapakita pa rin ng screen ang tumatakbong tawag. Nahulog sa katahimikan ang silid-tulugan sa punto na maririnig mo ang paggalaw ng isang karayom. Naramdaman niya na parang may mali siyang narinig. Ano ang ibig sabihin ng paano pa makakabalik si Lin Bichen? Naubusan na ng hininga. Tila biglang tensyonado ang isang string sa utak ko. Sa susunod na sandali, matutuklap si Ate Alma ng diretsyo mula sa kamay. Ano ang tinawag ko kung hindi mo na malaman na dahil sa iyong pansamantalang umatras? Alam ni Lin na hindi ko kunin ang lugar na ito kung kaya dahil sa kanya ay alam niyang bakit nagsasaya ang kalayaan ay hindi nakita noong ako pa hanggang sa kanyang pagod ay nagmamadaling na ibalik ang katwiran ako ay naglilibang sa maling katwiran ng babae sa matalin ang kailanman sa katapusang sandali na ginawa ay masamang iyon? Na may mga ganitong pagkakataon lamang. At sa anong Lin ba nakakaalala? Noong ako'y papalapit na sa formal na pagpasok sa lihim na Research Institute, sa ikatlong araw ng pagtapak ko sa lungsod ng Mactan, inilakad kami ni Director Reyes ng Research Institute para mananghalian. Pagkatapos ng 3 round ng inuman, medyo marami ang nakainom, kaya't marami sa paligid ng mesa ay namumula na ang mga mata. Ipinahayag ni Director Reyes sa amin na tawagan sa huling pagkakataon ang aming mga pamilya at mahigpit na sinabi, kung natatakot kayo o hindi ninyo kaya, may panahon pa para umatras. Sa gilid, may mga nagsimulang kumuha ng mga telepono at magdial, paminsan-minsan, maririnig ang paghikbi. Tahimik akong nakaupo ng mahabang panahon, sa huli kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang WeChat. Lumitaw ang isang pulang tuldok sa Moments. Binuksan ko ito at nakita kong may bagong status na si Ate Alma. Dinala nila si Junior sa Norway. Sa litrato, ang kalangitan ay sumabog na may mga mahahabang sinag ng makulay na ilaw na nagliliwanag na parang isang higanting paleta ang naibagsak. Nililiwanagan ng aurora ang lupaing nababalutan ng snow sa gabi na para bang araw. Si Junior ay nakasuot ng makapal na down jacket at isang asul na scarf na nakabalot ng mahigpit. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na puting parang na nababalutan ng snow na lumingon at mumiti na kinulot ang mga mata at kilay. Ang asul na scarf na iyon ay siyang pinaghirapan ni Dico Elena na itahi para sa akin noong ako ay taong gulang pa lamang. Kalaunan, dumating si Junior sa lungsod ng Mactan at sinabing hindi niya gusto ang lamig dito, kaya ipinakiusap sa akin ni Dico Elena na ibigay ang scarf na iyon kay Junior na sinasabing gagawa siya ng bago sa susunod na pagkakataon. Ngunit ngayoy 4 na taon na ang nakalipas at hindi niya pa rin binabanggit ang tungkol sa paggawa ng isang bagong scarf para sa akin. Pinuto ng boses ni Director Reyes ang aking pag-iisip. Aren, tumawag ka. Hindi mo alam kung kailan ka magkakaroon ng pagkakataong tumawag, sabi niya. Mahigpit kong hinawakan ang aking telepono. Ang aking mga buko ay naging maputla. Pagkatapos ng mahabang panahon, nagdial pa rin ako ng numero. Muli, marinig ko ang masiglang boses ni Junior. Kuya, ano po ang kailangan ninyo? Tanong ko ng paos, nasaan ang mga ate mo? Si Junior, na may boses na nagliliyab ay sumagot, sinabi mong sina ate. Sinabi nila sa aking sagutin ang telepono. Sinabi nila na wala silang oras para sumagot. Ano ang kailangan ninyo, sasabihin ko na lamang sa kanila. Maririnig ko ang sigaw ni Ate Alma mula sa kabilang linya, ibababa mo na ang telepono. Ang boses ni Junior ay nagtataglay ng gawa-gawang pagiging inosente. Ngunit dahil bata pa siya ay hindi niya maitatago ang pamimintas at kasiyahan. Kuya, ano po ba talaga ang kailangan ninyo? Maaari kong sabihin sa kanila. Unti-unting kumalma ang puso ko. Sa huli, naramdaman kong wala na akong ikinababahala. Sumagot ako, wala. Iniunat ko ang aking kamay at ibinaba ang tawag. Pagkatapos naming magtawagan, nagsimula na kaming pumasok sa Research Institute. Para bang ganap na pinaghihiwalay ng isang pintuan ang panlabas na mundo.
Inalis ko ang SIM card ng aking telepono, ibinaluktot ito, at itinapon sa basurahan. Lumakad ako sa pintuan ng hindi lumilingon. Pagkatapos lang ng isang linggo sa Norway nang imungkahi ni Ate Alma na bumalik na kami sa Pilipinas. Malapit na ang Pasko at hinimok si Junior na maglaro sa pagtatapos ng bisperas ng bagong taon bago bumalik. Sinabi niya na may mga aktibidad sa pagtanggap ng bagong taon sa araw na iyon. Sa reflex, gustong tanggihan ni Ate Alma, bagaman nagsimula na ang bakasyon sa paaralan at wala na siyang dapat gawin ngayong taon, ngunit sa ilang kadahilanan, palagi niyang nararamdaman na parang may kulang sa paglalakbay na ito sa ibang bansa. Iniisip niya kung ano ang posibleng maging dahilan para bumalik kami, pero hindi niya iniisip na si Dico Elena sa tabi niya ay mahinahong nagsalita, kung masaya siya, maaari tayong dumalaw sa mga ate. Ako naman kasi ay may trabaho. Hindi ako makapagpapaliban. Si Junior, na naglalaro ng masaya, ay hindi nasisiyahan na tumutol nang marinig niya ito. Malinaw na kamakailan lamang sinabi sa Ate Alma na ang pagtatapos ng bisperas ng bagong taon at Pasko ay wala sa kumpanya, ngunit hindi na nagsalita si Dico Elena. Tila medyo kinakabahan at tumingin sa labas ng bintana. Pagkatapos ng mahabang panahon, bigla siyang nagsalita, na tila sinasadyang binabago ang paksa. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo na hindi mo dapat tawaging Lin Bichen? Dapat mong tawaging kuya. May mapanghamak na dila si Junior na ibinaba ang mga laruan na binili at nakalatag sa sahig na tumakbo. Nagulat si Ate Alma na tila kinakabahan sa sinabi niya. Nagbabalik loob na ang naganap na pag-uusap sa kalipunan ko at sinisiguro na may kalagayan na kung ano ang mali kung hindi man at may linaw pa rin si ate tungkol doon kaya lang nagbago na.